Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagala Bakabayan. Akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan rin po si Joselisa Moises. Meron siyang 13 na mga comments. Sandra Maranon. Meron siyang 17 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 13 na mga comments. And Marilyn Ostria Ramirez. Meron siyang 13 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers sa subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan sila si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Beth Ramilo Linuma, nabigay sa atin ng 800 Japanese yen. And also thank you so much kay Sir Antonio Villasinor, nabigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Maria Midasiplon, Lilian Ralyabe, Carclia. Siya nga pala si Ma'am Carclia makabayan, siya po ay isang pro-admin vlogger, okay? So atin po siyang isupport and subscribe. And also, nandyan rin po si Phil Macabato, Nida Sanga, Merna Fernandez. Nandiyan rin po si Florifigo Mapang, Dionisio Soriano, Annalen Biden. I-shoutout natin si Beth Hariolne, Maria Marilyn Imbido Bautista, Jovi Montero. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and hi to Derek William Mayo. At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan. I-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, pasensya po no sa mga kababayan natin po, mga viewers na nag-message kay Sir Ivan kahapon at saka tumawag po. Hindi ko nasagot ang inyong tawag, pati po ang inyong messages kasi nga not feeling well po si Sir Ivan. Pasensya talaga sobrang sakit ang aking ulo mga kababayan. Yes, siguro sa init dito at saka grabe kasi yung ilong ko, sobrang makati ba yung lagi pong atsyang-atsyang mga kababayan. Tsaka hanggang sumakit po yung ulo ko, pati po yung mata ni Sir Ivan. Okay, so pasensya po. But anyways, ba natin ang
ngayong araw. Kasi nga, hindi talaga pwede na hindi po mag-vlog si Sir Ivan ngayong araw kasi ang dami pong kumalat na mga fake news mga kabayan. Nakita ko nga sa aking messages dun sa Facebook, siguro mga 12 ba yung i-forward po sa atin ng mga videos mga kabayan. So anyways mga kababayan ko, siya nga pala, before na mag-start po doon sa ating mga main mga topics, doon po kay Sarah na kung saan ginawa niyang katatawanan itong si PBM doon po sa rally kay Isko Makabayan. Nakita na ba natin? 'Di ba ginawa niyang katatawanan si PBM doon? Tsaka tas tumawa pa nga itong si Aimee at saka si Isko Makabayan, gunggong talaga eh. And also, syempre dito po sa walang kamatayang paninira ng mga DDS dito sa 20 pesos per kilo na bigas Makabayan. At dahil nga malapit na ho silang naubusan, malapit pa? O talaga pong naubusan sila sa kanilang paninira mga kabayan, meron silang nirecycle po na issue. Ito'y kanilang ibinato ngayon sa Marcos admin mga kabayan. Sigurado tayo, sila po ay naubusan na ngayon ng paninira mga kabayan. Sa ngayon, gumamit sila ng ibang pababatikos. Ito ay luma mga kabayan. Sa mamaya pag-uusapan natin yan. So syempre, dito nga pala sa nag-viral kahapon mga kabayan, nakita nyo na ba na meron pong isang lalaki na kaputi, medyo payat ang yung katawan mga kabayan. Diba doon mo sa video, siya po ay hinabol. Kasi according po doon sa balita mga kabayan, siya daw ay nagnakaw doon sa 7-Eleven. Ang kanyang ninakaw mga kabayan, ano daw yung pagkain? I'm not sure kung anong klaseng pagkain, basta daw pagkain mga kabayan. Walang iba, kundi pagkain po. So ngayon, hanggang siya po ay naabutan ng taga-security yata yun ng 7-Eleven, siya po ay hinedlock mga kabayan. Yung ginato, yung headlock. Hanggang itong lalaki na to ay nawalan po ng malay mga kabayan. Kasi grabe yung pagka-headlock eh. Gunggong talaga yung tao ni mga kabayan. Wala actually, hindi ko gusto talaga. Honestly, hindi ko gusto yung ginawa po ng lalaki, yung nakaputi mga kabayan. Kasi nga siyempre, siya po ay nagnakaw. Kaya lang, doon kasi sa video mga kabayan, nakita ho natin na hindi siya lumaban. At wala rin po siyang dala na kung ano na ito po yung makakapanakit po ng tao, wala mga kabayan. Kundi siya po ay kusang sumuko, hindi siya lumaban. Kaya lang yung tao mga kabayan, mukha itong nagpapaipal. Nagpapasikat mga kabayan na imbes yung sipat siya ay doon po sa lalaking nakadakip mga kabayan, doon po pumunta yung sipat siya doon sa nagnakaw mga kabayan. Diba? Kasi nga grabe. Diba? According po sa mga netizens, sabi nila bakit hindi lang daw kinausap or hinuli ng maayos, total hindi naman ito lumaban. Which, correct naman kabayan. Diba? Para sa akin, correct yon. Pero siyempre, hindi rin po maganda ang kanyang ginawa na siya po ay nagnakaw kabayan. Hindi dapat yon tularan. Dapat tayo po ay lumaban sa ating buhay ng patas makabayan. Tayo po yung magtatrabaho. Bawal po ang magnakaw. Kaya lang, hindi rin po maganda yung ginawa po ng lalaki ng makabayan. So ngayon, kumalat sa social media na yun daw ay namatay makabayan. Kasi nga, ginanon po ng lalaki na yun, namatay daw makabayan. Diba ang daming kumalat na video na ginawa nila ng meron pang RIP. Diba? RIP makabayan, namatay daw yun. Pero we found out na hindi pala yun namatay makabayan. Diba meron rin pong video na follow up, siya po'y kinausap ng pulis. Hindi siya namatay, kundi siya po ay hinimatay kasi nga siyempre naubusan po siya ng oxygen dahil po sa pagkakahidlak sa kanya makabayan. So ibabagita ko sa inyo, ito pong isang vlog ng babae makabayan. For more details, let's watch this. Guys, I'm pretty sure napanood nyo na ang video na to. Super viral online. Yung nakaputi nga at yung nakaitim, yun ay security guard at yung nakaputi naman ay nagnakaw daw umano sa 7-Eleven at kalaunan dun sa kalagitnaan ng video sa sobrang pagka-headlock ni Kuya guard at ito ay nanigas at nahimatay at ang kumakalat nga online ay ito daw ay nategi. So, syempre nag-search muna tayo, inalam muna natin kung ano ba talaga ang nangyari. Actually, inaabangan ko nga sa balita kasi super trending talaga. At ang daming mga netizen na nagre-react na kesyo, pabida daw si Kuya, bakit daw nilagay sa kamay niya ang batas, keme, mga ganon. Meron naman mga nagsasabi na ayan, tama lang kasi wag kayo magnakaw, wag tularan, mga ganon. Marami rin ang mga naawa talaga kay Kuya na nakaputi na baka daw nagugutom lang, 70 pesos lang naman or 80 pesos, ibigay na lang daw kasi baka daw para sa pamilya niya, mga ganon. So nakita ko po ang video ni Sir Glenn Huwego ay siya po
ay nag-research at tinanong po talaga niya sa mga kapulisan. At ito po ay na-verify na matagal na pong video. At ito ay nasolusyonan na guys, nakasuhan na yung lalaki na nag-headlock at yung daw lalaki ay buhay. Nahimatay lang kasi nahawalan nga ng oxygen. So, yun ang update. Kasi, ang hirap kasi online, no? Lahat nag-reels na, lahat content creator. So, para makakuha ng madaming followers, parang, nangangalkal ng mga old videos na hindi man lang tayo binibigyan ng information na luma na pala, yung mga ganun. Naintindihan ko naman yun. Kaya lang guys, 'di ba? Huwag tayo magsimula ng mga bagay na alam mo na yung magka-create ng kagulumihanan or panic reaction sa mga tao. Kayo ba guys, ano mo sasabi ninyo? Pero yun nga, huwag talaga tayo gumawa ng hindi maganda, 'di ba? Wag natin hayaan yung kahirapan maging reason para makagawa tayo ng panglalamang sa iba or sa kapwa natin, manloko tayo, magnakaw. Kasi marami namang ways para makakuha tayo ng pera. Magtrabaho tayo, makilabada tayo, makilinis tayo, lahat. Sideline sa makarinderya, makiusap tayo ng trabaho. Madami pong paraan guys para makakuha tayo ng pera ng pangkain sa araw-araw. Yung mga lola ko nga buong araw naglalakad yan sa init para lang makadisponer ng pera, pangkain sa amin. So, ganun lang ang buhay guys. Tumaban tayo ng patas. Siguro yan ang pinaka-lesson sa viral video na to, diba? Siyempre, wag din tayo magpadala sa mga bugso ng damdamin natin. Ibigay natin yung authority sa mga kapulisan, sa mga nasa pwesto para sila talaga yung gumawa ng aksyon sa mga ganitong klaseng senaryo. Pwede naman natin sigurong i-corner yung mga magnanakaw or mga taong gumawa sa atin ng pangit para hindi ito makatakas, di ba? So yun lang guys ang ating Showbiz Chika for today's video and don't forget to Okay, so agree na agree ako doon sa sinabi po ng vlogger makababayan, yung babae, na tayo ay dapat lumaban ng patas. Kasi ang mga kababayan natin, lumaban rin po ng patas. Bawal ang magnakaw, bawal po ang gumawa ng masama. Marami naman ho tayong ang makita po ng mga trabaho. Like for example, ako makababayan ko, ako po trabaho dyan po sa Cebu City makababayan. Yes, naging salesman ho si Sir Ivan. Nilibot ko ang buong Cebu City makababayan, pati sa Mandawi hanggang nakaabot ko ng Danao, doon po sa basta malayo po sa area po ng Cebu makababayan, umabot ako doon para lang po maglako ng aming produkto. Init na init pa makababayan, sobrang init kasi nga isipin niyo po, naglalakad ka dyan sa daan 12 in the lunchtime 12 o'clock po sa tanghali makababayan. So talaga pong si Ivan lumaban ho ng patas. Okay, sa ating makababayan dyan, huwag kayong mawalan po ng pag-asa. Marami ho tayong pwede po na makita na trabaho. Okay, so makababayan ko, bago ko napag-usapan yan, kasi meron pong isang DDS na gonggong, naalala nyo ba si Malcolm Conlan makababayan? Yung British at saka kanyang asawa, Pilipina. 'Di ba si Malcolm Conlan, siya po ay isang DDS makababayan. Nandun pa nga siya, 'di ba, sa Dahig. Bumisita siya doon sa sa ICC makababayan kasi nga nakulong po itong si Digong. Nandun po itong si Conlan. Si Conlan, sumakay siya sa issue makababayan. Kaya lang mali ang kanyang impormasyon. Sumakay siya doon sa fake news na natigi daw yung lalaki na yun makababayan. So ito po ang kanyang post. Sabi niya, "Woke up this morning to this image on Facebook. Clearly, the individual in the white t-shirt who I understand may have been stolen something appears to be having his neck broken by a much larger and stronger individual who it seems, or I understand, is a security officer. Is this lawless behavior appropriate for such a petty crime? I am quite sure the individual in the white t-shirt was just hungry. Of course, I don't condone stealing, but I don't condone a suspect having the neck broken too. I do hope the authorities take immediate action so that may the victim in the white t-shirt rest in peace daw. Deepest condolences and sympathies to his family. Clearly, he didn't deserve this." So I am absolutely shocked by those who actually put a laughing emoji and found this funny.
How this funny? That's sick to be honest. So ngayon, isa po siya nababakal po ng fake news na natigi daw yung lalaki makabayan. O di ba? Ganyan po ang karakas ng mga DDS. Ganyan talaga po yung style ng mga DDS. Hindi sila nagbe-verify ng mga impormasyon makabayan. Basta nakita na lang ho nila sa Facebook na ganun po yung sitwasyon po ng lalaking nag-assume siya kaagad na tigi makabayan. O di ba? Ito yung klarong-klaro. Ngayon mga DDS, mga fake news peddlers makabayan. Klaro yan. DDS, fake news peddlers. Gonggong talaga ito si Malcolm makabayan. Tapos hanggang ngayon, puro pa rin po paninira kay PBM. Di ba kitang-kita natin sa kanyang mga post po dun sa Facebook makabayan, tinitira lagi si PBM. Gonggong talaga eh. Yan ang mga fake news peddlers, okay? So, for tayo makabayan, speaking of fake news peddlers, di ba meron pong kumalat na isang video, 20 pesos per kilo na bigas na makabayan. Somewhere in Mindanao yata yun, if I'm not mistaken, kasi Bisaya makabayan. Dahil nabalitaan na nila na maglalunch na po na programa si PBM by next week makabayan, I've heard, ito po sa end of this month. Mag-release na po yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan. At saka informasyon lang po. Itong 20 pesos per kilo na bigas, ang qualified lang po dito makabayan, yung indigent. Okay? So klaro ba? Yung indigent. Yung mga 4-piece beneficiaries, yung mga PWD, yung mga senior citizen, at saka pati po yung mga solo parent makabayan. Okay? So sila po yung qualified dito para klaro. Hindi ba po ito sa lahat makabayan? But according po sa taga-DA, soon, pag ma-implement na ho lahat makabayan, sisikapin nila na ito na po ay magiging rice for all. Okay? Nakita niyo na ba yung dyan sa merkado na 36 pesos per kilo na bigas makabayan na well-milled? Ganyan po na klase na bigas ang makikita ninyo na ibibigay po this coming end of the month makabayan. Yung programa po ni PBM. Yes, ganyan po. Huwag kayo maniwala dun sa mga DDS sa mga gonggong na meron sa ipinakalat po ng mga videos na parang pangkain hayop na makabayan, yung bigas na panghayop. Di ba meron pong kumalat ng ngayon? Huwag kayo maniwala dyan. So ipapakita ko sa inyo ang balita ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Okay, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Tinuod na yung sulti guys, nga na kita ipagbayinti nga bugas, no? Okay. Tinuod ka dyan. 20 na yung kilos bugas, no? Abi ko binuwang na to. Dati na tiyaw ba? Natuman ka dyan. 20 na kilo. Salamat kayo, Mr. President. Natuman ng tag 20. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang tseke. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas
na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Okay, so maraming nagtanong kay Sir Ivan. Sabi niya, Sir, paano makakabili daw ng 20 pesos per kilo na bigas? So hintayin lang po natin, matapos po yung guidelines, di ba sinabi po ni Atty. Claire? Sabi niya, hintayin lang po natin yung guidelines kasi ang mga ngasiwan ito makahabayan, yung LGUs. Ang ibig sabihin, ang mga LGUs dyan sa inyo, sila yung mabibigay po ng impormasyon sa ating makabayan. Okay? So, hintayin lang po natin. Alam ko na marami talang excited na makabayan kasi nga maraming malaking tulong yan eh. Di ba? Malaking tulong ho yan sa makababayan natin. At saka gusto ko rin po na makabili makabayan. Pero bawal si Ivan eh. Hindi kasi tayo qualified makabayan. Pero sa scape ni Sir Ivan na tayo po yung makakuha po ng bigas na ganyan na klase makabayan. Yung tig 20 pesos per kilo na bigas. Kasi yan po'y ating ibablog makabayan. Si Ivan, kakain talaga yan. Kasi alam ko po na yan po ay masarap makabayan. Kasi I've heard na tutulong kasi dito yung somewhere in Kananga na mga rice farmers makabayan. Dito po sa part ng Matag-Ob. Yung papunta rin po dyan sa before po aabot po ng Ormoc City. So dyan po kukuha ng supply ng bigas makabayan. I've heard. Yan po ang nakuha po ng info ni Sir Ivan. So makasisiguro tayo or nakakasiguro tayo na yan po ay masarap makabayan. So bakit nga pala sinisiraan ito ng mga DDS? Alam mo natin na hindi kasi nila natanggap makabayan na yung mga binabatikos nila kay PBM matutupad na or magkatotoo na makabayan. Kasi nga mababawasan dito ang kanilang ipapanira kay PBM. And also ang mga Duterte hindi nila matanggap ito. Kasi gusto ng mga Duterte sila lang daw yung magaling makabayan. 'Di ba? Inilagay lagi nila sa number 1, numero 1 daw na magaling na leader itong si Digong makabayan. Kaya pilit nila yang hinaharangan. Kasi nga kapag ito ay mangyayari makabayan at saka magiging matagumpay yung programa ni BBM na 20 pesos per kilo na bigas, alam na natin mangyayari. Mapupuhalan dito yung mga Duterte makabayan at saka mapapahiya dito yung mga naninira sa Marcos admin. Okay? So ipapakita ko rin po sa inyo makabayan. Kasi nga, 'di ba, sinabi po ni Lustay na tinawag niya na pagkain hayop daw, pagkain baboy daw, yung magiging yung i-release ng gobyerno natin na 20 pesos per kilo na bigas. 'Di ba? Sabi ho ni Lustay na iyan daw ay pagkain ng hayop, yan daw pagkain ng baboy. Alam niyo ba na maraming nagalat po ng mga farmers makabayan? At meron talaga pong napalabas po ng kanyang saloobin dito kay Lustay makabayan. Ang sabi niya, ito po ay pamangkin ng isang magsasaka or farmers makabayan. Sabi dito, pasensya ka na, Sara Duterte, pero tangna mo, di kami hayop. Pinsan ng lulo ko magsasaka sa Nueva Ecija. Tapos tingin mo sa NFA, pangkain ng baboy, ugag. Wala kang alam, tangna mo. O diba, minura makabayan. Talagang galit na galit dito yung pamangkin po. Ay lalo na yung mga anak po ng mga farmers makabayan. Diba? Kasi kapag nilalait mo yung NFA makabayan, para mo na rin pong binaboy yung mga farmers. Diba? Dugot pawis po ang kanang inilaan dyan makabayan, may kasama ho yung pagmamahal. Alam nyo ba yung mga nagsasaka, yung mga nagtatanim po ng palay makabayan, may kasama ho yung pagmamahal. Hindi nyo alam mga DDS, so siyempre normal talaga sila po ay masasaktan makabayan, okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo.
Ito yung pagkakaiba mga kababayan. Ito ang pagkakaiba sa time po ni Digong na NFA versus dito sa Marcos admin mga kababayan. For more details, let's watch this. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Wala pa ring patid ang pila ng mga gustong bumili ng mas murang bigas sa Legazpi Albay. 32 pesos ang benta kada kilo sa NFA rice. Hindi na raw alintana ng mga residente kung dati na itong napeste ng bukbok at dinaan na sa fumigation. Ang mahalaga, makakain sila. Okay lang sir, kasi mas mahal pa yung mga commercial 50 kilo na, 50 per kilo. Dagdag pasakit naman sa mga taga Novaliches, Quezon City, ang 2 hanggang 5 pisong taas presyo sa commercial rice. Kanya-kanyang diskarte na lang ang mga residente para makaraos. Dati kasi medyo marami yung kakal, ngayon nagbabawas kami ng konti para hindi magbago yung presyo. Hanggang tingin na lang din ang kayang gawin ni Lolo Mariano sa mga ibinebentang commercial rice sa may Paho, Caloocan. Pensyonado si Lolo Mariano pero halos maubos ito sa kanyang maintenance medicine. Kaya ang kaya lang ng budget niya ay ang 27 pesos kada kilo na NFA rice. O ibig sabihin isang tanghalian ililiban namin hanggang sa dumating yung NFA. Kung aabot siya pang hapunan, maraming salamat. Kung hindi, gagawin na lang tulog. Tutulugan na lang namin. Kahit ilang beses sinabi ng NFA noong nakaraang linggo na pwedeng bumili hanggang 5 kilo, hindi raw ito kakayanin. Hindi po kasi, hindi po. Bakit po ba? Mahaba po pila. Pag nag-umpisa, walang tigil. So, ang binibigay po namin for every customer po is, lang po, 2 kilo. Para ho lahat mabigyan. Sa NFA retail store na ito sa Retail Market sa Maynila, ang pwede lang bilhin ay 2 kilo ng 27 pesos na NFA rice at 2 kilo sa 32 pesos. Kung marami ho kaming bigas, kahit ho 5-5, kahit 10, pwede ho. Pagka ho ganito, 4 na lang hanggang mamayang hapon, wala 2 na lang muna. Kasi po, sa Merkulis pa raw kami magkakaroon. Ilang beses tiniyak ng NFA at DTI noong nakaraang linggo na pararamihin ang binebentang NFA sa merkado. Bubuhusan namin ng palengke para medyo bumaba ang presyo. Sa realidad, gustuhin man daw gawin ito ng North District Warehouse na nagsusupply ng NFA rice sa Kamanava. Hindi kaya dahil ipit pa rin sa pier ang dagdag na rice inventory nila dahil sa sama ng panahon. Kagaya niya, may instruction kami na isaturate, bombahin yung market. Pag dinoble ko yung allocation nila, ginawa kong 100, this will not suffice for the week. Ito yung nagiging problema namin, Dahil ang mahal ng bigas, sisimulan nitong linggo ang tulong sa bayan ng DTI sa mga mahihirap na lugar sa Metro Manila. Pero ang pinakamurang bigas na ibebenta nasa 39 pesos kada kilo. Dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng bilihin, nagprotesta ang grupong Bantay Bigas sa Menjola, Maynila. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng bigas at itigil ang pag-angkat ng galunggong. BBM yan bigas ni BBM 29 pesos po ang kilo. Bubuksan po natin, titingnan natin kung bago talagang to. Kasi yan bagong bayaning magsasaka. Talaga dyan tungo sa makabagong Pilipinas. Tingnan natin ang bigas na ng gobyerno ng NAIA. Kung maganda. Tingnan natin dito sa baba. Ito bigas. Maganda. Maganda po yung bigas niya. Wala pong halo. Puro po ito, walang halo kasi yung iba pong mabibili nyo may halong pinlid. Ito po puro, ibig sabihin walang halo ito na pinlid. Hindi po tulad ng iba pong sa mga bilihan ng bigas. May mga makikita kayo maliliit na yun po may halo. Pero tingnan natin. Mabango po, mabango.
Bango. Ayan. Bagong bigas. Ayan, nabili po natin yan. Bigas ni BBM. O, di ba maganda yung kalidad makabayan, tas mabungo pa. So yan po ang expect ninyo this coming end of the month makabayan kapag mag-start na po yung programa na 20 pesos per kilo na bigas. Tingnan nyo, partida makabayan, napakalayo ho ng presyo. Di ba sa 2018, sa panahon po ni Digo Makabayan, magkaano yung NFA? Di ba umabot po ng 39 pesos makabayan? From 32 to 39 pesos per kilo yung NFA rice makabayan. Tapos meron pang bukbok. Di ba? Napakalayo talaga eh. Kaya nga ginaganyan nila, sinisiraan na makabayan kasi hindi lang matanggap. Asa nakikita po natin dito, doon po sa sinabi po ni Sara na pagkain hayop daw, pagkain baboy na makabayan, dito natin nakikita ang totoong pagkatao ni Sara. Dito natin nakikita ang karakter ni Sara na siya po ay isang mata pobre makabayan. 'Di ba? Kasi nga nasasanay sila doon sa mga mamahalin po na bigas makabayan. At kapag nakikita sila o nakakarinig sila ng 25 pesos or 28 pesos or ngayon 20 pesos po na bigas makabayan, hindi nila kayang lunukin yan. Ayaw nila makabayan. Bakit? Kasi nasasanay sila sa mga imported na bigas. Yung mga mamahalin like 60, like 70. Baliwala nila yung presyo niya makabayan. Lalo na si Sara. Bakit si Ivan? Kasi siya po ay bilyonarya makabayan. Diba? Pero hindi niya inisip, marami hong nasasaktan dito na mga kababayan natin po na nasa laylayan at lalong-lalo na yung mga farmers makabayan. O di ba matapobre yung gonggong na yan? So, yan ba? Ganyan bang gusto nyo na maging presidente makabayan? And also, di ba yung sa last po na video makabayan, di ba nabukas po sila ng bago na 10 kilos po na bigas, yung BBM rice makabayan? Di ba binuksan la? Maganda po yung kalidad, mabango pang makabayan. Alam nyo ba yan po sinisiraan? Meron kasing kumalat na video kahapon makabayan na December po BBM rice. BBM rice. So ngayon, ang nag-vlog nito makabayan babae. Tapos ngayon, siya po ay nagpanggap na supporter daw ni PBM. Tapos dito rin po sa narration po ng lalaki, sabi niya, loyalista na makabayan. Loyalista daw. Pero dismayado daw sa bigas na binigay daw ng gobyerno na BBM rice kasi daw merong bukbok makabayan. Tapos hindi na maganda yung kalite kasi daw naninilaw. Yun pong ipinikita niya. Kaya lang, doon po sa original video makabayan, sinundan ko. Napansin ko, nung nag-open na siya makabayan, abay biglang nag-cut. Nag-cut yung video. Ang ibig sabihin, meron siyang ginawa na siguro pinalitan niya yung sinulid makabayan, tapos nilagyan niya yung pangit na quality na bigas doon sa loob. Kasi kitang-kita na kanya pong kinat makabayan. So ito na po ang kanyang vlog ng ibang vlogger makabayan. Kanya lang pong translate into Tagalog. Pero nilagyan niya yung yung iba-ibang mga sabihin. For example, loyalista daw. Hindi loyalista itong babae na ito makabayan. For more details, let's watch this. Isang netizens mga kaibigan ang pinatunayan na meron ngang halagang 29 pesos per kilo na bigas. Pero yun na nga, ayon sa mga nakabili, ito raw ay hindi kayang kainin dahil ito ay maitim at mabahong klaseng bigas. So ngayon, itong masasabi nating loyalista na umano'y pinatunayan niya na siya ay nakabili ng bigas at pinakita niya sa mga kanyang mga supporters kung ano nga ang totoo. So yun na nga, ayon sa kanya, ito. BBM. Daganda pa kayo nangaway sa kuwan ni Pertigid ng Laguma. Be. Baho pagid kaayo. Giaway ko gibas ko ani. Kaya nag-defend ko sa inyo. Minatay ang bugas ko itong Laguma. Lagumpas kong bugas. Shout out BBM. Balik na ko ni Be. Okay, so sabi niya makabayan na siya daw ay nabas dahil daw sa bigas. At saka sireportahan niya daw si PBM, dinipinsahan niya daw si PBM, pero yun daw nakuha niya na bigas, iba daw yung kulay makabayan, nangingitim daw. Tapos merong iba o iba yung amoy
mabaho daw yung amoy makabayan. Kung nakita nyo lang po yung original video na yan, yung wala pong narration or wala pong nagsabi na lalaki makabayan, yung babae lang na pure, nakita natin nag-cut yung video makabayan. So kitang-kita natin dito, meron siyang ginawang kababalaghan sa bigas makabayan kasi nag-cut, hindi kasi diretso-diretso. So anyways, siyempre alam mo natin, kapag DDS kasi ang magbabalita, nakakaduda yan makabayan, nakakaduda yan. Kaya lang nakalungkot no, marami kasi makababayan natin naniniwala kaagad kapag ang DDS magpo-post makabayan. Tapos kapag kinukorek natin, tapos sasabihin kaagad na ikaw ay bayaran, gunggong talaga magunggong makabayan. Tatawagin kaagad nga ikaw na bayaran kapag sinasagot mo ng tama. Kasi gusto nila pabalang makabayan, okay? So papakita ko rin po sa inyo kasi nga si Secretary Chu Laurel Makabayan, siya po ay dismayado at saka talaga pong siya po ay nasaktan dito sa sinabi po ni Sara Duterte. For more details, let's watch this. Binigyang diin ng Agriculture Department na akma sa pagkain ng tao at hindi sa hayop ang ibebentang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sinabi yan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasunod pa rin ang ani ay medyo nakakadismayang hirit ni Vice President Sara Duterte sa magandang hakbang ng pamahalaan. Pinalagan ng Department of Agriculture ang banat ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang ibebentang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng ahensya. Ayon sa DA, mismong mga opisyal ay kumakain ng murang bigas kaya sigurado ang kalidad. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. Kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA to ensure ako mismo araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito yan ang kinakain namin galing sa NFA. So it's good. Well-milled rice daw ang kalidad ng NFA rice na nagkakahalaga ng 37 hanggang 54 pesos sa palengke. Galing din daw ito mula sa ani ng mga magsasaka. Hindi na itago ng kalihim ang sama ng kanyang loob sa batikos ng Vice Presidente. Masamahan loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. Sinagot din ng Malacanang ang banat ng pangalawang Pangulo na budol ang pagbebenta ng murang bigas. Ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Itinanggi rin ng palasyo ang paratang na may bahid ng politika ang murang bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Ayon sa Commission on Elections, humingi ng exemption ang DA sa COMELEC para payagan maibenta ang murang bigas sa kabila ng election period. Hindi naman siguro tumatakbo ang Secretary ng Department of Agriculture o kaya yung mga tauuhan nila sa posisyon. Ngayon po, so basta po sa atin, okay lang po yung gawin. Huwag lang i-present yan ng kandidato during the distribution. Okay, so agree ako dun makabayan. Sana Sir Ivan, na during po sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas, sana wala buong bukha ng politiko ang nakabalandra makabayan. At kapag during po sa distribution, meron nakalagay po na mukha po ng mga politiko nakabalandra makabayan or vote this, vote that, at sasuportahan po si ganito, bawal yan makabayan. Dapat tayo po ay mag-ingay. Hindi ako mag-agree sa ganyan kasi ayaw kong ipopolitika itong bigas programa po ni PBB Makabayan. Okay? So tulong-tulong ho tayo. Pag-release po ng programa nito Makabayan, dapat walang makita na mukha ng politiko. Alam mo natin kasi nga election time Makabayan, pero dapat hindi mangyayari yan. Okay? Kasi kapag mangyayari yan Makabayan, ang babatikusin dito
si PBBM na naman po. Diba? Sure na sure ho yan. Kaya diba ho yung mukha na nakita natin doon sa mga LGUs makaabayan, ang babatikiyosan dito, si PBBM. Kasi yan po ang target na mga DDS makaabayan, okay? So don't forget, mag-ingay tayo. Bigyan nyo ako ng picture kung sino yung politiko na yon na nakabalandra during po sa pamigay po ng 20 pesos per kilo ng bigas makaabayan. At yan po ating pipitikin, ating pong kukurtin kasi yan po ay pasaway makaabayan. Okay? So anyways, mamaya pag-usapan natin itong si Sara and also si Ben Tolfo makaabayan. But for that, nandyan po kasama natin si Shane Sul, Hatso Angelita Hoyle Sanger, Rizalina Dumawal, Stacy Webb, nandyan rin po si Strelia Centino, Rini Vicente, Maria Maricho Frianiza from Canada, Hatso Alben. I-shoutout natin si Rosemary Bautista, Milagros Martir, Yolanda Espirito, Nel TV, hi to Aida Fajardo from Hong Kong, nandiyan rin po si Danilo Villanes, Leopoldo Raimondo, and hi to Sarah Brightman Vlog. Siya nga pala sa mga Cebuano, nandyan po mamaya si Ivan, okay? Bertang mission. Yes, mamaya po, nandyan po sa Cebu City si Ivan, okay? So, ayun is makahabahan ko. Siya nga pala, before tapupunta doon kay Sara Duterte, merong itatanong sa inyo. At saka hihingin ko po ang inyong opinion makahabayan. Okay lang ba sa inyo na i-insert po sa alyansa si Ben Tolfo? Yung kapatid po ni Erwin Tolfo makahabayan, kilala naman natin si Ben Tolfo, si Bitag. So, si Erwin Tolfo, siya po nanawagan kay PBBM na sana insert itong si Ben Tolfo sa alyansa makahabayan. Kasi nga 'di ba, kumalas na po itong si Aimee Marcos makahabayan. 'Di ba siya po kumalas na po. At saka pati po itong si Camille Villar. At saka alam niyo makahabayan, siya nga pala. Tungkol dito po kay Senator Tol Tolentino or Francis Tolentino, makiyata nag-iiba dito ang impresyon sa kanya makahabayan. So mamaya pag-usapan natin po si Francis Tolentino kung bakit. So dito po, di ba, klaro na po na si Aimee Marcos siya na po kumalas sa alyansa. Pati po itong si Villar makahabayan. So ngayon, umaasa kasi siya po nanawagan po si Erwin Tolfo doon kay PBBM na sana i-insert itong si Ben Tolfo makahabayan. So okay lang ba sa atin? Please comment dyan sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? Ito po tungkol po kay Ben Tolfo na okay lang ba sa inyo? Siya po ating susuportaan or agree ba tayo na i-insert dito sa alyansa sa Senate slate po ni PBBM. And also, siya nga pala, di ba yung alyansa makahabayan, kagabi, nandun sila sa Pangasinan. So, kahit wala po si PBBM doon makahabayan, talagang blockbuster, ang dami pong supporter ng Marcos admin makahabayan or ng alyansa slate ni PBBM. Yes, marami ho kagabi. Nandun po sila kagabi sa Pangasinan makahabayan. Di ba wala po si PBBM? Kasi nga si PBBM, nandun po siya ngayon sa funeral po ni Pope Francis makahabayan. Yes, si PBBM umattend po sa funeral ni Pope Francis. So wala po si PBBM. Iba kasi hanapin dito ng mga DDS saan daw si PBBM, baka daw naglagoy-lagoy makahabayan. Yes, nandun po si PBBM sa funeral ni Pope Francis. Okay? So mga kababayan ko, dito po sa ginawa ni Sara Duterte na ginawa niyang katatawanan si PBBM doon po sa Manila. 'Di ba nandun po yung grupo po ni Isko Moreno makahabayan? 'Di ba yung incumbent ngayon, yung current na mayor diyan po sa Manila makahabayan, 'di ba siya po si Hani Laconia if I'm not mistaken. So ngayon, dahil inimbitahan, dahil nakakapag-collab, at saka inendorso ni Isko Moreno itong si Sara Duterte makahabayan. Well, para sa akin, ito ba'y good news? Bakit si Ivan? Gulat kayo, no? Ito ba'y good news na inendorso ni Isko itong si Sara Duterte? 'Di ba? Pinagtatawanan nila si PBBM. Pati nga si Aimee Marcos makahabayan na nag-joke po itong si Sara Duterte tungkol kay PBBM. 'Di ba tumatawa sila, pa-handshake pa nga eh. So bakit good news kasi Ivan? Kasi dito natin mabibigyan po ng rason na hindi iboto itong si Isko Moreno makahabayan. Yes, ako po nanawagan ho sa mga Marcos supporter, mga loyalista dyan sa Maynila, huwag niyong iboto itong si Isko Moreno. Kasi gunggong yan. Gusto niyo ba na lahat ng mga establishmento dyan, mga properties dyan, or government properties, ibibenta ni Isko Moreno? Gusto niyo ba yan? 'Di ba? Tsaka, alam niyo ba mga kababayan, na tinalo ho ni PBBM itong si Isko Moreno dyan sa Maynila. Ang layo po ng gap makahabayan, napakalayo ho ng gap,
tinalo ho ni PBBM itong si Isko Moreno dyan sa Maynila. And also, pati rin po si Digong tinalo ni PBBM dyan po sa Maynila, mga kabayan. Ang ibig sabihin, maraming mga loyalista dyan. Marami ho mga Marcos supporter dyan sa Maynila, mga kabayan. At itong pag-endorso ni Isko Moreno kay Sara Duterte, this is a bad move. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan po ay good news para sa atin. Kasi nga nakikita na ho natin dito ang rason na wag iboto itong si Sara Duterte and also ito pong si Isko Moreno dyan sa Maynila, mga kabayan. Diba, gunggong talaga? Tas ang nakainis ang nakainis talaga na ito pong si Amy Marcos, mga kabayan. Hindi niya kaya ipagtatanggol si PBBM. Diba? Ang pangit na mga sinasabi po ni Sara during po sa kanyang speech, doon po or kanyang pangampanya doon po sa Maynila, mga kabayan. Pinagtatawanan nila si PBBM, binababoy lang, mga kabayan. Pangit ang joke na yon. Diba? Meron pa nga siyang paiba-iba yung busis, mga kabayan. Talagang pinagtatawanan nila. Tas okay, tas nagtatawanan pa yung mga taga Maynila nung nandun, mga kabayan, magunggong talaga eh. Ang sarap pitikin ng tinga, mga kabayan. So ako na po yung nanawagan sa mga loyalista, mga Marcos supporter dyan sa Maynila, at saka mga pinklawan, mga dilawan. Huwag niyong iboto si Isko Moreno. Huwag niyong iboto si Sara Duterte. Huwag niyong iboto si Amy Marcos kasi mga pasaway yan eh. Lalo na si Amy, siyempre magiging shield yan. Magiging supporter yan, magiging tagapagtanggol yan ni Sara this coming impeachment trial, mga kabayan. Klarong-klaro naman yan, di ba? So, mga kabayan ko, ipapakita ko na sa inyo. Ito na pong sinabi, ito kasi sinabi ni Juan Ponce Enrile. Kasi nga marami pong nagulat. Kasi nga 'di ba kagabi, mga kabayan, si JP Enrile, meron siyang post sa kanyang account. Sabi niya, sinabi ng mga supporters at admirers ni FPRRD na marami siyang pinagawa. Totoo yan. Sabi ni JP, mga kabayan, totoo daw yan. Marami dang pinagawa. At marami pa din ang hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Gulat lahat. Totoo naman talaga eh. Diba nang sabi po naman didis, mga kabayan, ay si Digong number 1 yan, magaling yan leader kasi marami daw nagawa at marami daw pinagawa. Marami hong pinagawa na hindi pa po tapos hanggang ngayon, mga kabayan. At sino ang tumapos nun? Si PBBM. Diba? Sabi pa dito, mga kabayan, pero ang question ay ito. Saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yun, hindi pa tapos na pinagawa niya? Sa buwis ng mamamayan. Hindi, inutang niya. O diba, DDS, tama tayo, inutang niya ni Digong doon sa China. Karamihan sa aking kaalaman ay inutang sa China. Si FPRRD ang gumastos. Si BBM naman ang tagabayad, which is true, mga kabayan. Ang galing kaya kung tingnan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni FPRRD. And that is true, DDS. Documented ho yan. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Ang hindi kasi alam ng mga DDS, mga kabayan, pinakakurap na presidente itong si Digong. Siya rin po yung may maraming ginawang anomalya, mga kabayan, sa bansang Pilipinas. Mga DDS, alam nyo ba na talaga pong binukbok ng utang si BBM dahil po sa previous administration? Binugbog ho ng utang si PBBM. At siya po ay nagbayad, sa hindi po nakakaalam, si PBBM, ang Marcos admin, nagbayad ho ng utang na worth 2 trillion pesos last March 17 na balita, mga kabayan. Diba? Nakita na ba natin yung balita? Kasi nga karamihan sa atin hindi na alam na ang Marcos admin, si PBBM, nagbayad ho ng utang last March, mga kabayan, 2 trillion pesos. O diba? Gulat ang mga DDS. Tas ayaw po maniwala yung iba, mga kabayan. Mesmo ho, Philstar, nagbalita niyan. Kasi alam ko po na kapag ibabakita ko sa inyo yung page po ng mga BBM, ay yung maniwala. So dito ho, Philstar mismo nagbalita niya, mga kabayan. Diba? Nagbayad ho ng 2 trillion pesos si PBBM.
Okay, so dito po tayo makabayan. 'Di ba napag-usapan natin ng konti si Senator Francis Tolentino. Nasabi ko na makiyatang nag-iiba ang aking impresyon ng konti dito kay Francis Tolentino kasi nakikita ko makabayan na talaga pong ipinagtatanggol niya yung ating property, ating teritoryo, ang West Philippine Sea makabayan. 'Di ba nakita ko natin 'yan, talagang pinagtatanggol dito. Klaro naman, 'di ba? Hindi ho tayo magbulag-bulagan kasi kapag yung tao na merong nagawa makabayan at saka meron pong ginagawa na nakakabenepisyo yung bansa natin, hindi dapat tayo bulag kahit na iba po ang kanyang kulay makabayan. So hindi dapat tayo ganon. Ito pong si Francis Tolentino, ipinagtatanggol niya yung West Philippine Sea. At ngayon, alam niyo ba na siya po ang nag-expose makabayan na bayaran talaga ito mga supporter ni Digong, ito mga vlogger ni Digong, ito mga trolls na mga Duterte, bayaran makabayan. At siya po ang nag-expose niyan. For more details, let's watch this. Let me now share you a body of information with you. It is a result of a thorough investigation into malicious activity. At ito pong gusto kong ibahagi ngayon ay impormasyon bunga ng masusing pagsisiyasat sa mga kaduda-dudang gawain na sa aking palagay ay hindi pa naisisiwalat sa anuman o alinmang pagtatalakayan. It would buttress, it would reinforce what the other agencies have been saying a while ago. Meron akong gustong ipakitang kontrata. Gusto ko ipakita isang kontrata. Can we flash that on the screen? Can we enhance that? Ito po ay isang kontrata na pinasukan ng isang korporasyon, Infinitus Marketing Solutions Inc. Take note, Securities and Exchange Commission. Ito po yung pangalan noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Nakalagay po sa agreement na binilugan, this contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Makikita po natin dito merong isang service agreement. Siguro magbubukas kaisipan din ito sa ating mga security agencies na nakakapasok din sa service agreement ang isang embahada patungkol sa isang trabaho. At ang trabaho po rito ay siguro papakita ko to mamaya. Siguro, can we go to the next slide? Can we go to the next slide? Ayan. Ang trabaho po, babayaran ng kliyente, nakalagay po doon, payable to Infinitus Marketing Solutions, bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China, babayaran nila, zoom muna, paliitin mo muna. Ayan, babayaran nila through a bank transfer sa Union Bank, account number, blah, blah, blah. Nakita niyo po yung account number dito. Meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Keyboard warriors. Ano po ang ibig sabihin ng keyboard warriors? To play a vital role in the overall effectiveness of the management project. So may mga salary dito, may increase. Depende siguro ito sa nakalagay dyan. No? We aim to acknowledge their hard work, dedication, and continuous commitment to delivering exceptional results. So, loyalty was mentioned. Malamang-lamang itong keyboard warriors ay mga kababayan natin.
mga Pilipino. Kasi ito yung tinatanong ko kanina, hindi lahat naka-base sa China. So ito po ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Nakita na natin yung address kanina sa Makati rin. So nagpo-provide sila ng services. Yun ang pinasukan ng China, People's Republic of China, through their embassy, sa isang korporasyon sa Pilipinas. At yan yung gusto kong saliksikin ng Securities and Exchange Commission. Kasi ang daling mag-register sa inyo, ang daling mag-incorporate, kahit online, may incorporate, pero hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa. Keyboard warriors. Can we go to the next page? Next slide, please. Can we go to the next slide? Hindi pa yan. Isa pa. Yan. Gusto ko rin palang ipakita rin para patunayan na kasi ang dami kong dokumento rito. Ang haba na nito kung ating uusisain ito. Baka abutin tayo ng 1 linggo rito. Gusto kong ipakita ngayon. Napakita ko yung kontrata kanina, yung cheque. Gusto kong ipakita yung cheque na ito po. Can we have a bigger check? So makikita nyo ito. Makikita nyo po ito na nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. So ito ay nagpapatunay na itong cheque nito dated 2023 ay for services rendered doon sa contract ng Infinitus, which is a Filipino registered organized corporation. So ito ay nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. At ang mga nag-ooperate, siguro hindi naman nila alam na yun yung gagawin nilang trabaho. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag-a-amplify noong mga trabahong binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging ng iba't ibang ahensya. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho sa pinagbayarang ito para malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. At nabanggit ni ADG Malaya kanina, ay baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, nababash na rin ako. Kahit wala akong kinalaman doon. Hindi po kasalanan noong mga kababayan natin siguro na nagtatrabaho doon kung ano yung ginagawa nila. Wala naman silang intensyong sirain ang presidente ng Pilipinas, ang miyembro ng Senado, ng Kongreso, ng Judikatura, at lahat na. At kung ano po yung iutos sa kanila, yun po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first page? Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Can we have the next page? The next page, please. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko.
Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno, kung hindi ng ating bansa. Pwede mo nating itabi ito at magsasalita ako doon. So nakita nyo. Okay, so yan lang mga kababayan. So ito na po ang ebidensya na yung mga sabay-sabay noon mga kababayan na ang nababayad daw sa mga DDS vloggers, sa mga trolls nila, dito po sa mga supporters po na grabe po tumira mga kababayan, yung mga rabid talaga. Ito na pong ebidensya na totoo yung mga sabay-sabay mga kababayan na taga-China ang nagbabayad sa kanila. Kasi isipin nyo po no, na mismong taga-embassy ng China ang nagbayad mga kababayan doon po sa Infectos ba yun? Basta Infectos, Infinos ba yung term na yun? Na grupo mga kababayan. Diba? Pwede natin matawag na ahensya yun. Diba sabi po ni Senator Francis Tolentino mga kababayan na hindi lang yan ang grupo. Meron pang iba mga kababayan. Ang ibig sabihin, marami pa siyang i-expose dito na nagbabayad po ng mga trolls mga kababayan. Diba? Sabi ko sa inyo, diba? Yung mga, naalala nyo ba, that is 3 months ago or 4 months ago ba dun sinabi ko na meron po silang hinire na nag-hire sila ng 18,000 po na mga troll army mga kababayan. Naalala nyo yan? Kasi nga ito po ikan lang preparasyon nila para po sa darating po na election mga kababayan. At not just election, hina-hype nila, pinapasikat nila itong si Sara na kahit fake news mga kababayan. Diba? Merong grupo. Kasi nga kung napapansin ninyo, pag open nyo pa lang po dyan sa Facebook mga kababayan, diba grabe pong engagement na mga fake news mga kababayan? Kasi nga merong mga ahensyang naghawak niyan. Kaya nga maraming gusto magdi-DS vlogger mga kababayan kasi nga maraming mga, siyempre natin, mga kulay green. Aside pa ho sa mga Duterte mga kababayan, meron pong iba na nasa likod nila na nagpa-fans lang mga kababayan. Aside pa ho kay Sara, aside pa ho dito sa mga Duterte, merong iba mga kababayan. Ibig sabihin, tiba-tiba talaga ito mga DDS vlogger. Kaya nga maraming gusto mag-DDS supporter mga kababayan, gusto maging DDS vlogger, maging DDS rabid supporter, kasi nga nandun po yung pera. Diba? Kami dito ho sa mga pro-admin vlogger, kaya nga hindi kami ganun kadami, kukunti lang kami. Kasi nga kami ay sumusuporta, base lang po dito sa nakikita namin na talaga pong deserving na siya po ay suportahan mga kababayan. Walang pera-pera, wala kaming natanggap po na pera galing ho sa gobyerno. At yan po ang totoo DDS. I can assure you 1,000%. Walang ganun ho sa hanay ng mga pro-admin vlogger. Para sa akin mga kababayan, sa akin lang na side, wala ho akong natanggap po na pera galing sa politiko mga kababayan. Diba kung napapansin ninyo sa Ivan na kayo nagbablog, bukas wala na naman, tas bukas mag-vlog at saka mag-skip na naman, kasi nga ako hindi bayad mga kababayan. Yung iba naman kasi, yung nandun po sa kabilang kampo, kung napapansin nyo, kahit holiday mga kababayan, kahit wala na silang tulog, nagbablog pa rin ho sila. Bakit? Kasi sila po ay kinontrata mga kababayan. Si Ivan, walang kontrata dito. Talagang taos puso pong nagsusuporta si Ivan sa ating gobyerno. Kaya ngayon nag-vlog, bukas wala, vlog na naman, wala na naman. Diba? Ganon, napapansin nyo ba? So ibig sabihin, hindi bayad si Ivan. Pero doon, grabe, ang kulay green mga kababayan. At tas ang nababayad pa dito, totoo pala talaga. Ito po ay galing sa China mga kababayan. So kaya nga sabi ko sa inyo, na nag-iba ngayon ang impression si Ivan dito po kay Senator Francis Tolentino. Bakit? Siya lang po dito ang bumangga sa China mga kababayan. Kaya ba gawin yan ni Amy Marcos? Kaya bang gawin yan ni Bato de la Rosa, ni Bongo? Sino pa mga DDS nandyan po sa Senado mga kababayan? Diba si Senator Francis Tolentino lang dito? Tas yan po ang maganda. Kasi meron naman pong humahawak o meron naman pong naghawak ng ganyan po na hearing mga kababayan aside pa po dito sa TRICOM. Ang ibig sabihin mga kababayan, ang gobyerno natin talaga pong seryoso na resolbahin at saka masusugpo po itong parang matawag na ho natin na pandemya mga kababayan. Pandemya talaga ng fake news kasi grabe ang fake news. Yan kasi ang nagsimula mga kababayan sa panahon po ni Digong. Kasi si Digong marami siyang troll army mga kababayan. Ngayon gusto lang gawin dito sa Marcos admin,
hindi na yan iepekto. Kasi matitino po yung mga pro-admin vlogger mga kabayan. Matitino rin po yung kabinete ni PBM. Matitino rin po yung Marcos admin mga kabayan, di ba? So good job dito no kay Senator Francis Tolentino. Siguro mga kabayan, siguro iyan na po natin, i-consider na po natin na siya po ay suportahan para sa akin. Pero siyempre, hindi ko kayo pwedeng pilitin mga kabayan kasi nga si Senator Francis Tolentino, siya po ay DDS. Pero nakita natin dito na siya po ay DDS na neutral. Siya lang po yung DDS na binangga niya yung China mga kabayan. Diyan pa nga lang sa usapin po ng WPS, di ba? Tapos ngayon, China pa rin po yung mga nababayad po ng mga troll army mga kabayan. At saka si Francis Tolentino, siya po sinuportahan po ni Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD. Aside po kay PBM, siyempre. So, it's up to you na kung gusto niyo po na siya po i-consider na iboto, well, it's up to you mga kabayan. Pero sa akin, okay po ang kanyang ginawa. Okay? So, mga kabayan, kung before na mag-jump po sa ating next topic, share man natin. Nandiyan po si Flaviana Avila, Jocelyn David, Elizabeth Habilionar, Monet Borromeo, Josephine Gallego, Haitzo Evelyn Garcia, Marie Usta, Jess Subtob from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Luisito Niedo. Hi to Celso Villamin from Parañaque City, Betnardo Moral from Angeles City, Pampanga, Tony De Los Reyes. Hi to Axel Roses or simply Tokes Vlog. I-support at subscribe natin po si Axel Roses mga kabayan. Nandiyan po si Benita Cerizo, Efren Ozon, and hi to Sports Shinobi from South Korea. Okay, so mga kababayan ko, syempre hindi nang kakalimutan. Ipakita ko sa inyo ang good news ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. At sa punto pong ito, ating pong talakay ng update patungkol po sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang ceremonial presentation ng Signed Memorandum of Agreement o MOA on the Philippine Civil Service Digital Leadership Program o DLP. Ang programa na ito ay isang inisyatiba na may layuning i-modernize ang Philippine bureaucracy sa pamamagitan ng teknolohiya at innovation. Ang naturang ceremonial presentation ay ginanap sa President's Hall sa Malacanang Palace. Itong formal launch ng isang training program na nakadisenyo para i-empower ang libu-libong civil servants na may digital skills para manguna sa mga reforma sa ating gobyerno. Sa mensahe po ng ating Pangulo, sinabi nito na ang kolaborasyong ito ang siyang maglalapit sa ating mga aspirasyon ng pagkakaroon ng isang modernized public sector workforce. Dagdag pa po ng ating Pangulo na isa itong oportunidad para muling makapag-isip, mag-innovate at mas mapaglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Sa pamagitan po ng teknolohiya, ang programa ay pangungunahan ng Civil Service Commission o CSC in collaboration with the National University of Singapore's Institute of System Science at ng Private Sector Advisory Council o PSAC through the Private Sector Jobs and Skills Cooperation. Ayon po sa CSC, magdadala ang initiative na ito ng mga digital champions sa loob ng gobyerno na mangunguna sa data-driven decision-making, citizen-centric service delivery at strategic tech reforms. Ang phase 2 naman po ng DLP ay inaasahan na makapagsasanay ng at least 10,000 civil servants para magkaroon po sila ng mga tools at ng mindset na kakailanganin para sa isang sustained digital transformation sa ating pong pamahalaan. Malaking tulong sa pagbabudget sa pagkain ng isang pamilya ang 20 pesos na bigas. Saya po ako dahil makakamura na. Laking tuwa ni Nanay Rowena nang marinig na sisimula na ang pagbebenta ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. At dahil naisip Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ito sa buong bansa, malaki raw ang matitipid ni Nanay Rowena dahil 8 ang anak nilang mag-asawa. Sa maghapon nga raw, lampas 2 kilo ng bigas ang isinasaing nila. Sa kwenta ni Nanay Rowena, makakabili na sila ng masarap-sarap na ulam kung may mas murang bigas na mabibilhan. Ang dating 60 kilo po ang kilo ng bigas ay yung 20 pesos. Ngayon, kung sakaling magkakatotoo, ay di 20 pesos po na bigas. Pagpalagay na 40 pesos sa ulam, aba, ay buhay na buhay na. Sa ngayon, naglalaro sa 38 pesos hanggang 58 pesos ang kada kilo ng bigas na ibinebenta rito sa Lucena City Public Market. Dahil sa malasakit ng pamahalaan, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, umaasa si Nanay Rowena na magiging available rin sa kanilang lugar ang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas. 3 natatanging Pilipino binigyan ng pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Sa courtesy call sa Malacanang, binigyan pugay ng Pangulo sina Odette Ricasa, ang unang Pinoy world traveler, Luisa Yu, Catch Medina Umandak. Binisita nilang isang 193 bansa na miyembro ng United Nations. Ay sa Pangulo, pambihira ito at ilan lang ang may kakayahang gawin ito. Katunayan, nasa 500 pa lamang sa 100 milyong populasyon sa mundo ang nakapaglakbay sa ganito karaming bansa. Nakakamanghaan niyang kanilang dedikasyon sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Samantala, ilang mahalagang batas ang pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una na dito ay ang batas para sa modernisasyon ng FIVOX o ang Republic Act No. 12180. Ipatutupad ang naturang modernisasyon sa loob ng 5 taon at popondohan ng 7 billion pesos sa ilalim ng General Appropriations Act. Pinagtibay na din ng punong ehekutibo ang Republic Act No. 12177 o ang batas na magbibigay ng libreng legal assistance sa military at uniformed personnel na kinasuhan dahil sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sinabatas na rin ni President Marcos Jr. ang pagbabawal sa paggawa, stockpiling at paggamit ng chemical weapons na may karampatang parusa sa mga lalabag. Samantala, sa bisa ng RA 12178, idineklara bilang National Education Support Personnel Day ang ika-16 na araw ng Mayo na Special Working Holiday. Ito ay bilang bahagi na din ng pagdiriwang ng World Education Support Personnel Day tuwing May 16. Pinagtibay din ng Pangulo ang Republic Act No. 12179 na nagpapalawig pa ng 10 taon ng operasyon ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAP. Patuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan para mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino na nangingibang bayan. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Klink ang II na kabilang sa serbisyo nila ay ang counseling para sa interracial marriage o ang mga Pilipino na mag-aasawa ng dayuhan. Gayun din ang Interagency Against Trafficking. Nakikipagtulungan din ang CFO sa iba pang embahada upang mabatid ang mga kinakaharap na suliranin ng ating mga kababayan. Isang magandang balita rin ay binahagi ni Secretary Ang dahil malapit nang maging globally accessible ang Action Line 1343, isang hotline na maaring tawagan ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo upang humingi ng tulong. Thanks po sa partnership na recently ginawa namin with PLDT Global, magiging accessible po itong action line na to all over the world through a mobile app ng PLDT Global called Tinbook. Tinetesting po namin yan ngayon and hopefully before the end of April that will be live already. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kung anong health facility. Etong mga TPTB na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, sa kasa man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad. Katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 PTV, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Sa 91 na ito ay 68 na beneficiary ay first-timer. Ngayong taong na ito, inaasahan namin at ako'y nakakasiguro na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo
ng ating kabuang bansa ay mabibigyan na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1,492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kaunang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Basta titiyakin natin lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan nating hindi well-informed at nabulag po or binulag ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS fake news peddlers. Okay? So please like and share. Okay, so share na po natin. Nandyan po si BB Macdoms Nanamod, Haitso Agida Kunanan, Rosalie Carter, Ronnie Beltran. Nandiyan po si Hilda Baldovino Pita, LB Simizo, Samantha Joy, Haitso Leslie Bonifacio. Nandiyan po si Jeco Jerry Cabreros, Laija Malabed. Isyatat natin si Juice Baby Lakdoo. Haitso Pauline Raot. Nandiyan po si Ja Daga, Wing Wing, Merna Borromeo, Jimmy Pioan, Vector Robin. Hi to JRN, Helda Modisto. Nandiyan po si Chrissy U Ticketing Airlines, Benjamin Prado, Elsa Sabuco Jeronimo Singgian. Nandiyan po si Show TV, Testa Maliwan, IB Alfonso, Trinidad Lozano, Annabel Huson, Elina Cao. Isyatat natin si Renz Dulens, Anthony Kaligtan Kuyahon, Jose Buhay, Elsa Hoffman, Elmer Penaranda, Marina Coloma. Nandiyan po si Ma'am Bren BF, Susan B. Canton, Sally Ramos Katunggal, Emerald Gemini, Moneth De Clorero. Nandiyan po si Bibi Garcia and Haitso Ruben Basinga Salindong from Macau. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos, na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inadalangin namin sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao.
Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyan